confirm na nasa Elbaf na sila Luffy. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1127 at may title nga daw itong paparating na chapter na to na Adventure in the Mysterious Kingdom. So ang unang ang impormasyon sa spoilers ay related sa ipinakita sa huling panel ng last chapter, which is itong scene ni Nami na nakita nating nagising siya sa isang Lego room. Bali ngayon nga sinasabing pinakita na daw yung kabuuhan na itong Lego room na to. Isa nga daw itong kastilyong gawa sa Lego. Lahat nga daw ng nasa kastilyo na to gawa sa Lego. Even yung mga halaman daw sa kastilyo na to gawa rin sa Lego. At dito ni-reveal na yung lokasyon daw na itong Lego Castle na to nasa mismong Elbaf na. Meaning umpisa na ng Elbaf arc. Since nandito na nga ngayon itong sila Nami. Pero ang magiging tanong paano kaya sila nauna at napadpad na dito kaagad? Sana nga i-explain itong part na to sa mismong chapter na to para naman magka-idea tayo sa kung paano nga ba sila napunta ng mas maaga dito. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing may bigla daw humabol na insekto kay Nami. Kung saan habang tumatakbo nga daw siya bigla naman niyang nakita itong si Usopp. Kung saan ipinakitang inaatake naman daw si Usopp ng higanteng pusa. So sinubukan nga daw labanan ni Usopp at Nami itong higanteng pusa na to. Pero nag-end up lang daw ito sa pagsakmal ng pusa kay Usopp na nag-cause ng pagtalsik niya. Maya-maya pa nga daw bigla na lang nag-transform itong higanteng pusa na to into lion. Yes guys, naging leon nga daw itong malaking pusa na to. Kung saan inatake daw neto sila Usopp at Nami. Bali itong part nga ng pagtatransform ng pusa into lion I wonder kung related na to sa nabanggit nila Brogy at Dory sa mga recent chapters. Yung patungkol sa transformation ng mga Gorosei, which is nabanggit nga nila na yung transformation daw netong mga Gorosei very similar sa mga hayop sa Elbaf. So sa tingin ko nga makakakuha tayo ng similar vibe sa sinasabing malaking pusa na to sa na-experience nating yokai form ng mga Gorosei. Pero ang medyo nakakapagtaka nga lang sa spoiler na to yung part na sinasabing nag-transform itong pusa into lion. Dahil pwede nga natin itong makonekta kay Loki, yung prinsipe ng Elbaf. Alam naman nating lahat na heavy inspired itong Elbaf sa Norse mythology at Vikings. Evident nga dyan yung nakita nating mga bahay sa naging flashback ni Big Mom. Pati na yung mga kasuotan ng mga naninirahan dito. Ngayon in Norse mythology nga, which is natalakay na natin sa mga recent videos natin, sinasabi nga na itong si Loki daw na prinsipe rin, ang kakayanan nga daw neto makapag shapeshift o nakakapanggaya daw ito ng anyo. At hindi nga gaya sa Devil Fruit nila Bon Clee at Katarina Devon, itong pagsi-shapeshift nga daw ni Loki as per Norse mythology, kaya daw niyang gayahin yung mga animals, plants at iba pa. So malay natin, ganito rin yung kakayanan ng prinsipe ng Elbaf na si Loki. Itong pusa pala na to na biglang naging leon si Loki na pala at hindi natin alam, 'di ba? Itong ginagawa nga niyang pinagtitripan niya itong Straw Hat Pirates similar din sa traits ng totoong Loki in Norse mythology. Since sinasabi ngang maloko daw itong prinsipe na si Loki. Bali possibility lang naman yan. Anyway, bago pa nga daw tumama yung atake netong malaking leon kila Usopp at Nami, bigla nga daw dumating itong monster trio natin na sila Sanji, Zoro at Luffy. Tatlo nga daw sila sabay-sabay silang umatake ng isang coordinated na atake. Kung saan ang naging resulta daw neto napatumba nila itong higanteng leon na to. So nakakatuwa nga na finally makakakita na naman tayo ng combined attacks mula sa monster trio natin. Dahil ang huli nga nating kita na ginawa nila ito during pa sa chapter 510, kung saan sabay-sabay nga nilang inatake itong clone ni Kuma o yung isang pacifistas. Yes, recently nga during Wano arc nag-combine attack rin itong sila Zoro at Sanji, pero dalawa nga lang sila sa oras na to at wala
pala si Luffy. Bali dagdag impormasyon pa nga sa spoilers sinasabing magtatapos daw itong chapter na to kung saan makikita natin sila Luffy, Zoro, Nami, Usopp at Sanji na magkakasama na. At lahat nga daw sila nakasuot ng Viking outfits. Kumbaga similar sa nakita natin kay Nami sa recent chapter. Ipapakita pa nga daw na paalis na sila sa Lego Castle na to. So isa nga itong Viking outfit ng Straw Hat Pirates sa obviously na excited na tayong makita sa chapter na to. Since way back chapter 446 nga binigyan na tayo ng pasilip ni Oda na related dito. Sa part naman ng nawawalang miyembro ng Straw Hat Pirates na si Chopper, sa recent chapter nga hindi natin siya nakita. Kaya we assume kaagad na kasama siya nila Luffy. Pero it turns out na hindi rin siya nabanggit sa parating na chapter na to. So ang tingin ko nga both sides pwedeng present si Chopper. Kumbaga either sa magkabilang grupo. Kung nandito nga siya sa grupo nila Robin, maaaring siya nga itong katabi ni Lilith at hindi lang gaanong na-emphasize ni Oda. Kaya hindi rin natin masyadong napansin sa recent chapter. Kung nasa side naman siya ng Straw Hat Pirates, it makes sense rin na wala siya sa grupo ngayon nila Luffy. Dahil alam naman natin na kayang makipag-communicate ni Chopper sa mga totoong hayop. At since ang bida nga sa chapter na to itong isang pusa na naging leon, possible nga na nasa malapit lang si Chopper somewhere at nakikipag-usap sa ibang hayop. Ano't ano pa man mas malilinawan nga tayo kapag lumabas na yung mismong chapter. Ang inaasahan ko naman para sa parating na Elbaf arc na to syempre yung ma-explore pa natin yung ganda ng mismong isla ng Elbaf. Gaya ng kung sino ba yung currently na hari ngayon sa isla na to o sino yung tatay ni Loki since siya nga yung prinsipe dito. At syempre geographically rin, naniniwala nga ako na sobrang laki ng Elbaf since kung dito nga naninirahan itong malalaking creature na mga giants paniguradong malaki rin itong isla na to. Bali kung trip nyo ngang malaman kung ano-ano yung mga aasahan nating makita para sa Elbaf arc gumawa na nga tayo ng separate video patungkol dito. Kung trip nyo nga tong panoorin ilalagay ko na lang yung link ng video na to sa comment section sa ibaba. Anyway, ayan na nga yung maikling review natin patungkol sa spoilers na itong paparating na chapter 1127. Yung ibang nilalaman nga ng chapter na to as usual, tatalakayin na lang natin sa mismong full chapter review natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!